Naniniwala ang Malacanang na pinunduhan ang inilabas na documentary ng New York Times na naglalayo sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ma-report si Rosalie Coz. Malinaw na destabilisasyon sa Duterte administration ang layo ng New York Times documentary ayon sa Malacanang. Nakapaloob sa 15 minutong video ang mga pagpaslang o vigilante killings na umano'y nangyayari sa bansa. Ilang artikulo rin ang inilabas ng New York Times nitong nakalipas na linggo na tumatalakay sa anti-drug war ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, halatang pinondohan ito ng mga partikular na personalidad at politikong nais paalisin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagtanggol din ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulong Duterte kamakailan patungkol sa paglaban sa problema sa iligal na droga. Well, I am sorry. I have to clean up, and until such time nga mapatay ang mga drug lord, mawala ni sila sa dalan, magabi maglakaw-lakaw ug mahurot mo. I'm sorry. Mingon mo nga pobre mo. That's not an answer. May problema ko. 4 million addicts. Do you want more, another 4 million? Para naman sa Human Rights Watch, pag-amin nito ni President Duterte na target ng kampanya kontra iligal na droga ang mga mahihirap na mamamayan. Subalit paliwanag ng Malacanang, nais lamang bigyang diin ang Pangulo na hindi sapat na dahilan ng kahirapan upang magtulak, gumamit o magbenta ng shabu. Sinabi rin ni Undersecretary Abella na hindi dapat padalos-dalos ang HRW at iba pang grupong katulad nito sa pakikialam sa pamahalaan ng Pilipinas dahil malinaw anya na kawalan nito ng pagkilala sa kultura ng bansa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City.